Ito namang ivermectin na ito, kahit anong klaseng variant ka pa, ito'y talagang makakapagprotekta sa kanila. Ito namang ivermectin na ito, kahit anong klaseng variant ka pa, ito'y talagang makakapagprotekta sa kanila. Ito namang ivermectin na ito, kahit anong klaseng variant ka pa, ito'y talagang makakapagprotekta sa kanila. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kabunok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Lucas 16:10. Ganito po ang ating mababasa. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami, at ang di matwid sa kakaunti ay di rin naman matwid sa marami. Sa ating episode ngayon, tatalakayin naman natin itong si Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List. At alam naman natin na miyembro po siya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, meron po tayong nahanap na isang magazine, ito pong 75 Blessed Years of the Iglesia ni Cristo, na isinulat po noong July 27, 1989 sa page 74. Meron pala siyang article dito, ang pamagat ay The Iglesia ni Cristo Architecture, Presage of Heavenly Transcendence. Ayan, nakikita nyo sa screen. So ito po yung patunay na siya po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya noon tungkol sa COVID-19? Ito, panoorin natin mga kapatid. Makakatulong ito sa panahong ito, Kong Mike, lalong-lalo na dumami na yung mga variants yata ng COVID-19, at ito namang ivermectin na ito, kahit anong klaseng variant ka pa, ito'y talagang makakapagprotekta sa kanila. Ito namang ivermectin na ito, kahit anong klaseng variant ka pa, ito'y talagang makakapagprotekta sa kanila. Ito namang ivermectin na ito, kahit anong klaseng variant ka pa, ito'y talagang makakapagprotekta sa kanila. Mula po sa ating napanood, ayon po sa kanya, i-verbatim natin, at ito namang ivermectin na ito, kahit ano klaseng variant ka pa, syempre yung variant, tumutukoy yun sa COVID-19 variant, ito talaga ay makakaprotekta sa kanila. Aba, grabe naman, pinapalabas niya, gamot pala itong ivermectin sa COVID-19 kahit ano pang variant ito, mga kapatid. Sa katunayan, mga kababayan, na mahagi pa siya at ang kaniyang party list na Sagip Party List noon ng ivermectin sa mga tao. Lalong-lalo na dyan sa Quezon City, kasama pa niya si Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Noon po yan, mga kapatid. Grabe talaga ito. Tanong, ano ba ang masasabi ng kagawaran ng kalusugan tungkol dito? Ayon po sa article ng Philippine News Agency, ito po, yung nasabing article ay isinulat noong September 2021. Ganito po ang sabi. DOH insists ivermectin not cure for COVID-19. Nako, hindi pala cure sa COVID-19 ang gamot na iniendorso ni Representative, yung congressman na si Rodante Marcoleta. Katunayan, meron po ang pahayag ang DOH Undersecretary noon. Ito, panoorin natin. Ang kagawaran ng kalusugan at ang gobyerno
ay mayroon responsibilidad para protektahan natin ang ating populasyon. We need to ensure that all of these drugs that are available for our citizens will be safe and it's going to be efficacious for them. At hanggang sa ngayon po, hindi pa natin nakikita base sa sayensya at saka ebidensya na itong ivermectin ay makakapagbigay ng tulong para sa mga taong may COVID-19 dito sa ating bansa. Okay, Tams, ito talagang si Congressman Marcoleta nanilin lang sa kapwa. O ngayon, ito naman. Mula naman po ito sa Food and Drug Administration sa Pilipinas. Ganito po ang sabi nila sa kanilang advisory dated 2021-0526 na may pamagat na Public Health Warning on the Purchase and Use of Ivermectin Veterinary Products for COVID-19. Ganito po ang sabi, iniliwat natin sa Tagalog. Ang anumang paggamit ng mga produktong veterinaryo ng ivermectin para sa pag-iwas o paggamot sa COVID-19 ay dapat na iwasan dahil ang mga benepisyo at kaligtasan para sa layuning ito ay hindi pa naitatag. Ang data mula sa mga klinikal na pagsubok or clinical trials ay kinakailangan upang matukoy kung ang ivermectin ay ligtas at epektibo sa paggamot o pagpigil sa COVID-19. Ang ivermectin ay hindi inaprubahan ng FDA para sa paggamot ng anumang infection sa virus. Klarong-klaro po ng ating nabasa, wala pong pahintulot sa FDA at sa DOH ang ginagawang ito ni Representative Rodante Marcoleta, mga kababayan. Sa katunayan, nung kasagsagan, nung namahagi po sila ng ivermectin, yung ivermectin ibinahagi nila noong April 29, 2021. Pero nagpalabas na pala ng tinatawag nating advisory ang DOH at FDA noong March 26, 2021. At ganito yung sabi, the public is strongly advised against the purchase and use of ivermectin veterinary products for the treatment of COVID-19. Klaro-klaro. Kahit na sinabi na ng gobyerno na huwag gamitin ng ivermectin, bakit pinapagamit pa rin ito ni Congressman Marcoleta? Naku naman, grabe talaga itong taong ito. Hindi talaga nagpapasakop sa gobyerno. Itong si Congressman Marcoleta at labag po yan sa banal na kasulatan. Bating babasahin dito po sa Roma 13:1. Ganito po ang ating mababasa. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Klaro-klaro po ng ating nabasa. Miyembro pa naman ito ni Manalo. Nako naman tanong, mula ba sa mga nangyaring clinical trials, totoo ba na mabisa ang gamot na ivermectin sa mga tao, lalong-lalo na sa mga may COVID-19? Eto, babasahin natin ang iba't ibang pag-aaral. Isang pag-aaral muna mula sa the University of Kansas. Ganito po ang ating mababasa. Sabi dito, ivermectin shown ineffective in treating COVID-19. At sabi po yan ng multi-site study including the University of Kansas Medical Center. At meron pong portion sa article na ganito po ang sabi. Sa isang article na inilathala kamakailan sa Journal of the American Medical Association, nalaman ng mga nagsaliksik na ang pag-inom ng 400 mcg per kilogram ivermectin sa loob ng 3 araw kung ihahambing sa isang placebo ay hindi makabuluhang napabuti ang mga pagkakataon para sa isang pasyente na may banayad hanggang katamtamang mga sintomas ng COVID-19 upang maiwasan ang pag-ospital. Klarong-klaro po ng ating nabasa, hindi pala nakakagamot ang ivermectin. O isa pang pag-aaral mula po sa Newfield Department of Physical Care, Health Sciences, Medical Sciences Division ng University of Oxford. Sa article, ganito po ang sabi nila, new study shows ivermectin lacks meaningful benefits in COVID-19
treatment. Ganito po ang sabi. Mula sa bagong pag-aaral na pinangungunahan ng University of Oxford, na pag-alaman na ang antiparasitic na gamot na ivermectin ay hindi nagbibigay ng makabuluhang benepisyo para maging gamot sa COVID-19 sa isang malaking nabakunahang populasyon. Klarong-klaro po ng ating nabasa, hindi po siya effective yung ivermectin. O isa pa, sabi naman ng US Food and Drug Administration sa article na may pamagat na ivermectin and COVID-19, ganito po ang ating mababasa. Natukoy ng FDA na ang kasalukuyang clinical trial data ay hindi nagpapakita na ang ivermectin ay epektibo laban sa COVID-19 sa mga tao. Klarong-klaro ng ating nabasa. Kaya itong ginagawa ni Representative Rodante Marcoleta ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. May tawag po dyan ang National Library of Medicine. Itong tawag na pharmaceutical messianism. O yan, ibig sabihin, meron silang pinapasikat na gamot na hindi naman pala ito gamot sa isang sakit, mga kababayan, lalong-lalo na sa pandemya. Katunayan, dito po sa article na isinulat po ni Gideon Lasco, Department of Anthropology mula sa UP Diliman, at siya pong Development Studies Program Head ng Ateneo de Manila University at ni Vincent Gregory Yu ng College of Medicine ng UP Manila. May pamagat po ito na Pharmaceutical Messianism and the COVID-19 Pandemic. Ganito po ang ating makikita dito. So far, the global evidence on ivermectin's benefits for COVID-19 remains lacking. Ano pa bang sabi dito? In July 2021, the DOH virtually declared ivermectin to be ineffective against COVID-19. Ayan, klaro-klaro po ng mga nabasa natin. Ibig sabihin, wala talagang effect ang ivermectin kung ikaw ay may sakit sa COVID-19. Mga kababayan, ika nga ng article, pharmaceutical messianism is a manifestation of medical populism. Ibig sabihin, meron kang pinapasikat. Siyempre, ikaw na nag-introduce niyan, sisikat din. Naku, grabe talaga. Kaya, mula po sa ating mga nabasa, yung mga clinical trials, yung mga medical studies, hindi po mabisang gamot ang ivermectin para sa COVID-19, mga kababayan. At yung pinapakalat ni Rodante Marcoleta. Makakatulong ito sa panahong ito, Kung Mike, lalong-lalo na dumami na yung mga variants yata ng COVID-19 at ito namang ivermectin ito, kahit anong klaseng variant ka pa, ito'y talagang makakapagprotekta sa kanila. Ito namang ivermectin ito, kahit anong klaseng variant ka pa, ito'y talagang makakapagprotekta sa kanila. Ito namang ivermectin ito, kahit anong klaseng variant ka pa, ito'y talagang makakapagprotekta sa kanila. Nanlilin lang talaga sa kapwa. Iboboto mo ba yan bilang senador? Naku, sinungaling. Busted! Yan! Manloloko talaga! Naku sa maliit pa lang na bagay, kagaya nito, nanin lang na siya. Paano pa kaya kung sa mga malalaking bagay, ayon po sa Lucas 16:10, hindi na po siya tapat. Kahit nga sa maliit na bagay, hindi siya tapat. Paano pa kaya sa malalaking bagay? Naku naman Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Gabo at ito ang Factbusters! Naku, nanlilin lang talaga sa kapwa. Iboboto mo ba yan bilang senador? Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!